Alam mo kapatid, I disagreed kung sino man ang may sabi nung na pagka tinutulungan mo yung kapwa mo, tinuturuan mo raw maging tamad. Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi tamad. Pero kahit na marami tayong doktor, mga nurses, bakit nasa abroad? Kasi walang magandang trabaho dyan eh. Di ba? Ngayon, nakakita ka ngayon sa ating bansa, walang makain o pulubi. Dahil walang matrabaho eh. Kaya yung iba napipilitang iwan ng mahal sa buhay, iwan ng asawa, iwan ng anak, iwan ng pamilya. Yung bang mga yon, mga taong nagugutom halimbawa, dahil walang makitang trabaho. Pagka tinulungan mo ba, nilimusan mo, tinuturuan mo na maging tamad. Meron tao kahit masipag, kung wala ka namang matatrabaho, anong gagawin mo? Di ba? Yung sinasabing, regardless of physical condition, tinuturuan natin ng isang tao maging tamad. Hindi. Kasi ang Diyos ang may utos magbigay at maglimos. Basahin natin ang 20:35 ng gawa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kita mo, mapalad ka nga kung nagbibigay ka eh. Ibig sabihin nun, pag nagbibigay ka, ang sabi ng Panginoong Hesus, regardless of physical condition, tinuturuan mo ang taong maging tamad. Kalaban ka ni Kristo, pagkasasabihin natin yon. Kalaban ka ni Kristo nun. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, saklolohan yung mahihina. Alam niya talagang may mahina. Halimbawa, masipag ka man, pilay ka naman, bulag ka. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, tinuturuan mo maging tamad yung pilay. Talagang kahit masipag yun, magagawa? Pilay, lumpo. Masama bang limusan yun? Mali yan, kapatid. Mga salita lang ng tao yan, di dapat paniwalaan yan eh. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesus, pagka sinasaklolohan natin yung mahihina, mas mapalad tayo kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. So, dapat tayong magbigay at pagka nagbibigay tayo ng limos, ang sabi ni Kristo sa Mateo ganito, sa Kapitulo 6, versikulo 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Nakita mo kapatid, pag maglilimos ka, may utos pa si Kristo eh. Huwag mo nang ipagmamalaki yung paglilimos mo. Kung pwede, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan mong kamay. Para yung paglilimos mo, malihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka, sabi ng Panginoong Hesus. So may batas sa paglilimos. Basahin natin ang 13:7 ng Roma, kapatid na Daniel. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Nakita mo kapatid, ang liwaliwanag nun ha. Dapat nating ibigay, tayong mga tagasunod ng Diyos, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag o limos sa dapat ambagan. Kaya meron talagang batas ang Diyos sa pagbibigay, pag-ambag, pagtulong sa kapwa. At hindi po pagtuturong maging tamad yun, yung nililimusan mo. O yung tinutulungan mo, hindi pagtuturong maging tamad. Kasi lalo na kung ang lilimusan mo, mga physically incapacitated, mga taong walang magagawa sa buhay, para mo nang pinaginhawa sila ng kapiraso sa iyong ililimos. Kaya ako, pagka may lumalapit sa akin, mga papalimos, kung magagawa ko rin lang, nagbibigay ako eh. Sabihin ng iba, miyembro ng sindikato yan, pakialam ko. Basta't kaya ako naglimos eh, lumalapit itong taong napagkakita ko'y mahirap eh.
kung siya ba'y miyembro ng sindikato, niloloko niya ako, siya managot. Ako, nakasunod ako sa utos. Nasunod ko yung utos na magmahal sa kapwa. Then naglimos ako. Sabi ni iba, huwag ka mabibigay, miyembro ng sindikato. Pabayaan mo sila. Kahit pa miyembro ng sindikato, kahit na nakakain naman siya, di ba? Ay, iniisip ko na lang, kahit ba miyembro siya ng sindikato, kasi ganun ako kung maglimos, yung makakakain man lang siya. Hindi naman ako kagaya ng iba, kung maglimos, wala mang mabibili. Bibigyan ng piso, ano, mabibili mo ron. Yung apo ko, binigyan ko 10, ko, hindi kasya to, sabi ng apo ko. 10 piso na ano ba mabibili ng 10? Bibigyan mo ng piso, kawawa naman. Pag maglilimos ka, sana isang tanghalian. Nakagawa ka ng maganda sa kapwa. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Walang masama sa paglilimos. Kung nanloloko man yung nagpapalimos, hindi ikaw ang mananagot noon, siya. At ikaw naman, magiging maswerte ka sa Diyos dahil naglimos ka, dahil naaawa ka. Sabi ng Diyos, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Sabi sa Biblia yun Basahin natin ang 5:7 ng Mateo, kapatid na Daniel. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayun, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. O hindi masama ang mahabag o maglimos, tumulong sa kapwa. Walang masama dyan.